Sobrang init ng puso ko sa kwento ng buhay ko at ng aming munting karinderya, isang pagmamahal na walang kapantay. Hello, ako si Luningning, 50 taong gulang na, at buong puso kong ibabahagi ang kwento ng aking buhay sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Laguna. Lumaki ako sa tabi ng isang simpleng karinderya na pagmamay-ari ng aking mga magulang, kung saan ang amoy ng sinabawang baka at adobong manok ay siyang musika ng aking pagkabata. Sa bawat umaga, gigising ako ng maaga upang tulungan ang aking pamilya sa paghahanda ng mga pagkain at doon nagsimula ang pag-ibig ko sa aming maliit na mundo. Lumaki ako sa bayan ng Liliw, sikat sa mga tsinelas at tahimik na buhay bukod sa mga araw ng piyesta. Sa aming karinderya, laging puno ang mga lamesa ng mga kapitbahay, mga kaibigan ng aming pamilya at mga turista na dumadaan sa aming bayan. Sa likod ng simpleng lugar na iyon, doon ko natutunan ang tunay na kahulugan ng pagtitiyaga, pagmamahal at pagkakaisa. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Maraming pagsubok ang dumaan mula sa mga panahong nagdadalaga ako hanggang sa pag-alis ko sa aming bayan upang magtrabaho sa Maynila. Sa kwentong ito, ibabahagi ko kung paano nanatili ang init ng aming tahanan at ang aming karinderya kahit pa kami magkakalayo at dumaan sa unos ng buhay. Ito ang simula ng aking kwento, ng aming pamilya, ng aming munting karinderya sa Liliw, isang kwento ng pagmamahal, sakripisyo, at pag-asa. Sa isang maliit na bayan sa Liliw, Laguna, ang araw ay nagsisimula ng maaga, lalo na sa aming karinderya. Tuwing umaga, gigising ako ng mga 5:00 ng umaga upang tulungan ang aking asawa, si Mang Isko, na 52 na ang edad, sa paghahanda ng mga sangkap. Kahit na mahirap ang buhay, ang aming munting karinderya, ang aming sandigan at tahanan. Hello, ako si Luningning, 50 taong gulang, at sa likod ng bawat masarap na putahe sa aming karinderya ay ang kwento ng pagmamahal at pagsasakripisyo ng aking pamilya. Sa mga araw na iyon, ang aroma ng nilagang baka at tamang-tamang alat ng sinigang na baboy ang sumasalubong sa mga pumapasok sa aming kainan. Ang masayang tawanan ng mga suki, ang mga kwentuhan sa likod ng lamesa at ang pagkakaibigan na unti-unting nabubuo sa aming maliit na mundo ang nagbibigay sigla sa amin. Ang pangunahing tema ng aking kwento ay kung paano ang isang simpleng karinderya ay naging sentro ng aming pamilya, hindi lamang bilang pinagkukunan ng ikabubuhay, kundi bilang isang tahanan na punong-puno ng pagmamahal at alaala. Sa kabila ng hirap, dito ako lumaki at natutunan kung paano maging matatag. Ang aming karinderya ay hindi malaki. Mayroon lamang itong 8 upuan sa counter at 2 lamesa na pang-4 ang mga upuan. Ngunit, palaging puno ito ng mga tao, mga kapitbahay, mga tricycle driver na nagpa-pause para kumain, at mga estudyanteng nag-aaral sa malalapit na paaralan. Palibhasa'y kilala ang aming mga putahe, lalo na ang aming nilagang baka na may kasamang espesyal na sausawan, kaya naman lagi kaming abala tuwing tanghali. Simula pagkabata, araw-araw akong dumadaan sa pintuan ng aming karinderya pagkatapos ng klase. Ang mga suking si Mang Tony, ang kapitbahay na pulis, at si Aling Nena, ang guro sa elementarya, ay laging nag-aabang sa akin para batiin at tanungin ang aking araw. Madalas akong tinutulungan ng aking mga magulang sa pagbibigay ng pagkain sa mga bisita at dito ko rin na ipapakita ang aking pasasalamat sa mga taong nagmamahal sa amin. Ang pagiging bahagi ng karinderya ay naging bahagi na ng aking pagkatao. Ngunit habang ako'y lumalaki, unti-unting nagbago ang aking pananaw at naramdaman ko ang pangangailangang mag-isa at makahanap ng sarili kong landas. Ang mga simpleng araw sa likod ng counter ay unti-unting napalitan ng mga pangarap na nangangailangan ng mas malawak na mundo. Ngunit sa mga araw na iyon, habang nakatayo sa tabi ng counter, pinagmamasdan ko ang mga ngiti ng aming mga suki at ang amoy ng nilagang baka na sumasayaw sa hangin, hindi ko maiwasang maramdaman na dito nagsisimula at nagtatapos ang aking mundo. Sa kabila ng lahat ng pagbabago, ang aming munting karinderya ay nanatiling matatag, isang tahanan na puno ng kwento, ng pagmamahal at ng mga pangarap na unti-unting hinahabi sa bawat araw. Habang ako'y nagdadalaga, unti-unting nagbago ang mga bagay sa aming buhay.
Naging mahirap ang pagsabay sa pagitan ng pagiging anak na tumutulong sa karinderya at ang pagnanais kong makilala bilang isang ganap na babae, hindi na lamang ang batang si Luningning na palaging nakikita sa tabi ng kalan. Ang mga araw ay naging mas mahaba at ang mga gabi ay puno ng mga tanong sa aking isipan. Ako'y tumigil na sa madalas na pagpunta sa karinderya pagkatapos ng klase. Hindi ko na gusto makipag-usap ng masyado sa mga suki dahil parang tinatrato pa rin nila akong bata. Nahihiya akong harapin sila, lalo na si Mang Tony at si Aling Nena, na matagal nang nakakakilala sa akin mula pa noong ako'y baby. Sa kabila ng kanilang mga ngiti at pagbati, ramdam ko ang agwat na unti-unting lumalaki sa pagitan namin. Isang araw napansin ng aking ina ang aking pag-iwas. "Luningning, bakit hindi ka na bumabati kay Mang Tony at Aling Nena?" Tanong niya sa akin habang nagluluto ng adobo sa kusina. "Nahihiya po, Nay. Parang hindi na nila ako tinitingnan bilang bata, pero hindi pa rin naman ako ganap na matanda." Ang sagot ko, puno ng pag-aalinlangan. Ngumiti si Inay at umupo siya sa tabi ko. "Alam mo, anak, kilala ka nila mula pa noong una kang isinilang. Nakita ka nilang lumaki, natutong maglakad, natutong magsalita. Hindi sila magagalit sa'yo kung hindi ka palaging bumabate. Naiintindihan nila na nagbabago ka na. Iyan ang tanda na lumalaki ka, hindi mo na kailangan parating maging bata sa kanila." Hindi ko agad maintindihan yon noon, pero ang mga salitang iyon ay unti-unting naging gabay ko. Kinabukasan, naglakad ako papunta sa karinderya at nang makita ko si Mang Tony, lumapit ako ng may kaunting kaba at sinabi, "Magandang hapon po, Mang Tony." Nagulat siya sandali at pagkatapos ay ngumiti ng malaki. "Ah, Luningning, ang tagal mong nawawala. Ayos lang yan, nauunawaan ko. May mga panahon talagang ganun," ang sabi niya. Naramdaman ko ang init ng pagtanggap na yon. Hindi ako pinabayaan, hindi ako iniwan sa aking mga pagbabago. Sa araw na yon, naalala ko na kahit anong laki ng agwat, ang mga taong tunay na nagmamahal ay laging nandyan, naghihintay na tanggapin ka. Sa mga susunod na linggo, unti-unti akong bumalik sa karinderya. Hindi na ako tahimik o malungkot. Sa halip, nakikisali na ako sa mga kwentuhan, tumutulong sa paglilinis, at minsan ay tumatanggap ng mga order mula sa mga suki. Ang karinderya ay hindi lang lugar ng pagkain, ito ay isang tahanan na puno ng mga alaala at pagmamahal na hindi kailanman mawawala. Ngunit ang pagdadalaga ay may dalang mga bagong hamon. Nagsimula akong makilala si Kenji, isang estudyante mula sa aming paaralan na tila may espesyal na ngiti at isang puso na handang makinig. Hindi ko inaasahan na siya ang magiging bahagi ng aking kwento, ngunit ang pagkikita namin ay magbabago ng marami sa aking buhay, lalo na ang relasyon namin sa aking ama. Iyan ang simula ng bagong kabanata, isang kwento na puno ng pag-asa at mga pangarap na unti-unting nabubuo sa gitna ng aming munting karinderya. Isang araw naglakad si Kenji papasok sa aming karinderya na may dalang ngiti na agad kong napansin. Siya ang unang lalaki na nag-anyaya sa akin na kumain sa aming lugar. "Luningning, gusto mo bang sumama sa akin sa bahay? Gusto kong ipakilala sa iyo ang aking pamilya," sabay ngiti niya na nagpaindak sa puso ko. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon, pero sa palagay ko, ito na ang pagkakataon para ipakita sa kanya ang tunay kong mundo. Kaya isang linggo ng tanghali, dinala ko siya sa aming bahay sa Liliw. Ang aking ama, si Mang Rico, ay isang lalaki na may matibay na paninindigan at tahimik na karakter. Nang makita niya si Kenji, tumigil siya sa pagluluto at tiningnan kami ng seryoso. "Anak, sino ito?" tanong niya habang nakatitig si Kenji. Hindi ko mapigilang maipit ang aking dibdib. "Tito Rico, ito si Kenji, kaklase ko po," sagot ko ng mahinahon. Hindi agad kumibo si ama. Ramdam ko ang bigat ng kanyang tingin kay Kenji na para bang sinusuri siya ng mabuti. Si nanay naman ay mabilis na lumapit at ngumiti, sinasabing, "Kumain kayo, mga anak." Pero si ama ay tahimik pa rin, halos hindi makapaniwala na may dalang lalaki ako sa aming bahay. Habang kami ay kumakain, ramdam ko ang tensyon sa hangin. Si ama ay hindi gaanong nagpakita ng init sa amin ni Kenji at kahit na niluto niya ang kanyang espesyal na sinigang, parang hindi niya ito lubos na na-enjoy. Pagkatapos ng pagkain, si ama ay lumapit kay Kenji at may sinabi, "Anak, alam mo ba kung gaano kahirap ang trabaho dito sa karinderya? Hindi basta-basta ito. Kaya gusto kong malaman kung handa kang tanggapin ang lahat ng responsibilidad na kasama nito."
Napatingin si Kenji sa akin at doon ko nakita ang determinasyon sa kanyang mga mata. Tito Rico, handa po ako. Mahal ko si Luningning at gusto kong suportahan ang pamilya niya, sagot ni Kenji ng may buong puso. Ngunit hindi pa natatapos ang usapan. Si Ama ay nanatiling may pag-aalinlangan at sa mga sumunod na araw, napansin ko ang pagbabago sa kanyang mga tingin at kilos tuwing kasama si Kenji sa karinderya. Parang siya'y nagbabantay, sinusukat ang bawat kilos ni Kenji na parang naghahanap ng dahilan upang hindi siya maaprubahan. Nang gabing iyon, habang naglilinis kami ng mga kaldero sa likod ng karinderya, lumapit si Kenji sa akin at mahina ang tinig. Luningning, nakikita ko kung paano siya tumitingin sa akin. Hindi madali pero gagawin ko ang lahat para mapatunayan sa kanya na karapat-dapat ako. Tumingin ako sa kanya at ngumiti, kahit na may kaba sa dibdib. Kenji, mahalaga na nandito ka. Handa akong harapin ang lahat basta't magkasama tayo. Sa aming munting karinderya sa Liliw, nagsimula ang bagong yugto ng aming buhay, isang pagsubok sa pagmamahal, pagtanggap at pagtitiwala. Hindi ko aakalain na ang simpleng pagdadala ni Kenji sa aming tahanan ang magpapasimula ng mga pagbabago na magpapalalim sa aming relasyon, lalo na sa pagitan ko at ng aking ama. Ngunit sa likod ng mga ngiti at mga araw na puno ng trabaho, may mga lihim at pangarap na unti-unting sumusulpot, mga bagay na magpapaikot sa aming buhay sa paraang hindi ko palubos na nauunawaan. Isang araw, habang abala si Kenji sa paglalagay ng mga sangkap sa kusina, bigla na lamang tumigil si Ama sa pagluluto. Napansin ko ang kanyang seryosong mukha habang nakatitig siya kay Kenji. Nilapitan niya ito at tahimik na sinabi, "Kenji, gusto kong subukan mo ang paggawa ng sinigang. Ipakita mo sa akin na kaya mong gabayan ang karinderya namin balang araw." Nangibabaw ang kaba sa dibdib ni Kenji, pero tinanggap niya ang hamon. Sa unang subok, hindi naging perpekto ang gawa niya, ngunit nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Araw-araw, pagkatapos ng trabaho, nanatili si Kenji sa kusina upang sanayin ng aking ama. Pinapakita niya ang bawat hakbang ng paggawa ng sabaw, ang tamang timpla ng asim at alat, pati na ang pagpili ng tamang karne. Habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting napalapit si Kenji kay Ama. Hindi na siya ang malamig na lalaki na dati kong nakikita, kundi isang binatang handang magsakripisyo para sa aming pamilya. Si Ama naman ay unti-unting bumubukas ng puso, bagamat hindi niya ito ipinapakita ng lantaran. Isang gabi, matapos ang mahaba at pagod na araw, naupo kami ni Kenji sa tabi ng counter. Nang inabot ko ang kanyang kamay, ngumiti siya ng mahina. "Alam mo, Luningning, hindi ko inasahan na magiging ganito kahirap ang buhay sa likod ng karinderya, pero masaya ako na nandito ako kasama mo." Napangiti ako at niyakap siya ng mahigpit. "Ako rin, Kenji. Sa kabila ng lahat, dito ako lumaki. Dito ako naging ako. At gusto kong ipagpatuloy natin ang pangarap na ito, kasama ang pamilya." Hindi naglaon, dumating ang araw ng unang malaking pagsubok. Isang matinding bagyo ang dumaan sa aming bayan, nagdulot ng pagbaha at pinsala sa mga tahanan. Ang aming karinderya ay naapektuhan din, nasira ang ilan sa mga kagamitan at humina ang daloy ng mga suki. Sa kabila nito, hindi sumuko si Ama. "Hindi tayo pwedeng magpadala sa problema. Kailangang bumangon tayo at ipagpatuloy ang laban," ang sabi niya habang naglilinis ng basang sahig. Si Kenji naman ay naging malaking tulong, hindi lamang sa paglilinis kundi pati na rin sa pag-ayos ng mga nasira. Sa bawat araw na lumilipas, lumalalim ang respeto at pagmamahal namin sa isa't isa, pati na sa aming pamilya. Ngunit sa likod ng mga pagsubok na ito, may mga bagay na unti-unting lumilitaw, mga sikreto at pangarap na magpapabago sa aming buhay sa paraang hindi namin inaasahan. Ang munting karinderya sa Liliw ay patuloy na magiging sentro ng aming mga kwento, isang tahanan na puno ng pagmamahal, pag-asa, at mga lihim na kailangang tuklasin. Hindi ko inasahan na magiging ganito kalalim ang mga pangyayari sa aming buhay sa karinderya. Matapos ang bagyong tumama sa Liliw, habang unti-unti naming inaayos ang mga nasira, napaisip ako kung paano kami makakalampas sa mga pagsubok na ito ng magkakasama. Ang lahat ng hirap, pawis at luha ay tila nakadikit na sa bawat sulok ng aming tahanan. Nakikita ko si Ama na nanghihina na, hindi lamang dahil sa edad kundi dahil sa bigat ng responsibilidad sa karinderya.
Sa bawat pagluluto, sa bawat paghahanda ng pagkain, ramdam ko ang pagod na pilit niyang itinatago. Sa kabila ng lahat, hindi siya sumusuko. Ang pagmamahal niya sa aming pamilya at sa karinderya ang siyang nagpapatibay sa kanya. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Kenji sa tabi ng counter, naisip ko ang mga plano para sa aming kinabukasan. Kenji, paano kaya kung ikaw na ang magpatuloy sa karinderya kapag hindi na kaya ni Ama? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Napatingin siya sa akin ng seryoso at tumugon, Luningning, handa akong gawin iyon. Mahal ko ang pamilya mo at gusto kong ipagpatuloy ang legacy ng inyong karinderya, pero kailangan nating pag-usapan ito kay Ama. Hindi madali ang pagharap sa ganitong usapin. Nang tinanong namin si Ama, nagpakita siya ng pag-aalinlangan. Hindi ko pa kaya iyan. Ito ang buhay ko at hindi ko madaling isuko, ang sabi niya habang nangingilid ang luha. Ngunit alam ko na may hangganan din ang kanyang lakas. Naalala ko ang mga araw noong bata pa ako, kung saan ang bawat hapon ay puno ng tawanan at saya sa aming karinderya. Ngayon, ang mga araw na iyon ay nagiging alaala na lamang at ang aming responsibilidad ay lumilipat na sa mga kamay ni Kenji at ko. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, napagtanto ko na ang tunay na laban ay hindi lamang sa pagluluto o pagpapatakbo ng karinderya. Ito ay laban sa takot, pag-asa at pagtanggap ng pagbabago. Ang pagmamahal ko kay Kenji at ang suporta niya sa akin ay nagsisilbing ilaw sa madilim na landas na aming tinatahak. Ngunit may isang bagay na patuloy na bumabagabag sa akin, isang lihim na unti-unting lumilitaw mula sa nakaraan ng aming pamilya. Isang bagay na maaaring magpabago sa lahat ng alam namin tungkol sa aming buhay at sa karinderya na minahal namin. Sa gitna ng mga pagsubok, ako'y nagtataka. Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng tahanan? At paano kami magiging matatag sa harap ng mga lihim na unti-unting lumalabas sa dilim? Isang gabi, habang nag-aayos kami ni Kenji sa likod ng karinderya, may napansin akong kakaiba sa mga lumang kahon na nakatambak sa sulok. Hindi ko matandaan kailan huling tiningnan ni Ama ang mga iyon, pero may kakaibang pakiramdam akong bumalot sa akin. Kenji, tulungan mo naman akong buksan ito, sabi ko nang may halong kaba at curiosity. Habang binubuksan namin ang mga kahon, may mga lumang sulat at litrato na naipon mula pa noong panahon ng mga magulang ko. Ang mga sulat ay tila lihim na mga pag-uusap sa pagitan ng aking ama at isang taong hindi ko kilala. May mga pangalan na hindi pamilyar sa akin at ang mga litrato ay nagpapakita ng mga taong may malalim na koneksyon sa aming pamilya. Pero hindi ko maintindihan. Biglang dumating si Ama at nakita namin ang aming ginagawa. Tumitig siya ng matagal sa mga sulat at sa kanyang mga mata ay may halong lungkot at takot. Iyan ay mga alaala na sana'y nakalimutan na, mahina niyang sabi. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon ang kanyang reaksyon, kaya ako'y nagtanong, Ama, ano ang ibig sabihin ng mga sulat na ito? Tumigil siya sandali at pagkatapos ay nag-umpisa siyang magkwento. Noong mga araw na iyon, may mga lihim akong itinago upang maprotektahan ang pamilya. Hindi lahat ng bagay ay madali at may mga tao na hindi mo dapat pagkatiwalaan. Pero ang mga lihim na iyon ay may kapalit ng sakit na hanggang ngayon ay dinadala ko. Habang nakikinig ako sa kanyang kwento, unti-unti kong naramdaman ang bigat ng mga taong naging bahagi ng aming buhay at ang mga desisyong ginawa niya para sa ikabubuti namin. Ngunit may isang pangyayari na hindi niya naibahagi, na tila nag-iiwan ng tanong sa aking puso. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga kami sa bahay, hindi ko maiwasang isipin kung ano pa ang mga itinatagong lihim ni Ama. Bakit niya kailangang itago ang mga bagay na iyon? Ano ang epekto nito sa aming pamilya, lalo na kay Kenji na nag-aambisyong pangalagaan ang aming karinderya? Sa gitna ng dilim at katahimikan ng gabi, naramdaman ko ang bigat ng mga tanong na ito sa aking dibdib. Hindi ko alam kung handa pa kaming harapin ang mga ito, ngunit alam ko na hindi na namin pwedeng baliwalain pa. Ang kwento namin ay hindi na lamang tungkol sa pagkain at pagmamahal sa pamilya, kundi tungkol sa pagtuklas ng mga lihim na maaaring magbago sa lahat ng aming pinaniniwalaan. At sa pagpasok ng bagong araw, dala ko ang tanong, ano nga ba ang itinatago ng nakaraan at paano kami makakaahon sa mga aninong ito na unti-unting lumalabas? Hindi pa man namin ganap na naproseso ang mga lihim ni Ama, isang gabi ay may dumating na hindi inaasahang bisita sa aming karinderya.
Isang matandang lalaki na may malalim na mga mata at tila may dalang bigat sa puso ang dumako sa aming counter. Tahimik siyang naupo at habang nagbubukas si Kenji ng menu, dumating si ama at tiningnan ng lalaki ng may kakaibang pagkilala. Alfredo? Ang bulong ni ama, halos hindi makapaniwala. Napatingin ako kay ama at tanong na tanong. Si Alfredo pala ay isang matagal ng kaibigan ng pamilya, ngunit may mga bagay na hindi ko pa rin naiintindihan tungkol sa kanya. Ang lalaki ay may daladalang lihim na tila may kaugnayan sa mga sulat na nakita namin. Habang nag-uusap sila, naalala ni ama ang mga panahon na nagtatrabaho sila nang magkasama sa ibang bayan at ang mga pangyayaring nagdala sa kanila sa mga desisyon na naghubog sa aming pamilya. Ngunit may isa pang kwento si Alfredo na hindi pa niya nasabi. Isang bagay na makakapagpabago ng lahat. Sa gitna ng pag-uusap, ibinahagi ni Alfredo ang isang lihim na matagal nang itinago, isang lihim tungkol sa karinderya, sa aking ama, at isang pangakong hindi natupad. Luningning Kenji, kailangan ninyong malaman ang totoo upang matanggap ninyo ang lahat ng nangyari, sabi niya ng may tapang. Habang nakikinig kami, unti-unti kong naramdaman ang bigat ng kasaysayan na bumabalot sa aming pamilya. Ang mga lihim na ito ay hindi lamang tungkol sa mga tao, kundi pati na rin sa pangarap at tagumpay ng aming karinderya. Ngunit, kasabay ng pagbubunyag ng katotohanan, may mga tanong na naglalaban-laban sa aking isipan. Paano namin haharapin ang mga ito? At ano ang magiging epekto sa aming mga puso at sa aming pamilya? Habang lumalalim ang gabi, hindi ko maiwasang maramdaman ang halo ng takot, pag-asa at pangamba. Ang bawat salita ni Alfredo ay tila nagbukas ng pinto sa isang bagong mundo, isang mundo na puno ng pagsubok at mga pagkakataon upang mas mapabuti namin ang aming buhay. Hindi pa namin alam kung paano magtatapos ang kwentong ito, ngunit isang bagay ang sigurado, ang aming pamilya at ang aming karinderya ay hindi na magiging pareho. At sa gitna ng lahat ng ito, kami ay magpapatuloy sa paglalakbay, dala ang pagmamahal, pagtitiis, at ang pagnanais na maunawaan ang nakaraan upang mas mapagtibay ang kinabukasan. Habang lumalapit ang bukang liwayway, dala ko ang tanong na patuloy na bumabalot sa akin. Handang-handa na ba kami harapin ang mga lihim na magbabago sa aming buhay? Ang mga lihim na iyon ay tila isang bagyong sumalubong sa aming tahimik na buhay sa liliw. Ngunit sa kabila ng bigat na dala nito, hindi kami nagpatinag. Sa halip, ang bawat araw ay naging mas matindi ang laban, hindi lang para sa karinderya kundi para sa aming mga puso. Si Kenji, na dati isang tahimik na binata, ay naging haligi ng aming tahanan. Pinakita niya ang tapang at dedikasyon na hindi ko inaasahan. Sa bawat pag-ikot ng kaldero, sa bawat timpla ng sabaw, ramdam ko ang kanyang pagnanais na mapanatili ang lasa ng aming pamilya. Ngunit higit pa rito, ang kanyang puso ay nakatutok sa amin, sa aming mga pangarap at sa mga pagsubok na kailangang harapin. Si ama naman, bagamat puno ng mga pangamba, ay unti-unting bumukas ng puso. Ang kanyang mga mata ay naglilihim ng mga luha at alaala, ngunit sa bawat ngiti na kanyang ipinapakita, alam ko na siya ay nagpapakatatag para sa amin. Ako naman, sa gitna ng lahat, ay natutong maging matatag. Natutunan kong yakapin ang mga lihim ng nakaraan, tanggapin ang mga kahinaan, at ipaglaban ang aming kinabukasan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman na ang aming pamilya ay hindi lang basta nagtatagumpay dahil sa pagkain, kundi dahil sa pagmamahal na nag-uugnay sa amin. Ngunit sa kabila ng mga tagumpay, may mga sandaling hindi ko maiwasang itanong sa sarili, ano ang magiging susunod na hakbang? Paano namin mapapanatili ang init ng aming tahanan sa kabila ng mga unos? At higit sa lahat, paano namin mapagtatagumpayan ang mga hamon na dala ng mga lihim na iyon? Isang gabi, habang nakaupo kami ni Kenji sa tabi ng counter, napatingin ako sa kanya ng may kahulugan. Kenji, alam mo ba na sa kabila ng lahat, hindi ko kailanman naisip na mawawala ang pagmamahal na ito? Ang pagmamahal na nag-uugnay sa atin, sa aming pamilya, at sa karinderya. Ngumiti siya at niyakap ako ng mahigpit. Luningning, ang pagmamahalang siyang magpapatibay sa atin. Ano man ang mangyari, basta't magkasama tayo, kakayanin natin ito. Sa mga sandaling iyon, naalala ko kung bakit namin minahal ang karinderya na ito. Hindi dahil sa lasa ng pagkain,
kundi dahil ito ang naging tahanan ng aming mga pangarap at ng aming mga puso. Ngunit sa kabila ng lahat, ang isang tanong ay nananatili sa hangin, naghihintay na masagot. Ano ang susunod na kabanata ng aming buhay? At handa ba kaming harapin ang mga pagsubok na darating habang pinananatili ang init ng aming pagmamahalan? Ang sagot ay nakatago pa sa dilim at kami patuloy na maglalakad sa landas na ito, dala ang pag-asa, tapang at pagmamahal na walang kapantay. Hindi ko maiwasang muling balikan ang mga alaala ng aming karinderya, ang mga unang hakbang na aking tinahak, ang mga ngiti ng aming mga suki, at ang bawat halakhak na nagbigay buhay sa aming tahanan sa Liliw. Lumipas na ang maraming taon, at ngayon, kami ni Kenji ay mas matatag kaysa dati. Ngunit kahit gaano man tayo katatag, may mga sandali na ang puso ay nangangailangan ng pahinga at ang isip ay naglalakad sa mga tanong na walang kasiguraduhan. Isang araw, habang nag-aayos kami ng mga gamit sa kusina matapos ang abalang tanghalian, niyakap ako ni Kenji mula sa likod. Ang kanyang mga kamay ay matatag at puno ng pagmamahal habang hinihimas niya ang aking balikat. Luningning, anuman ang mangyari sa hinaharap, tandaan mo na ang bawat sandali kasama ka ay isang biyaya. Ngumiti ako sa kanya at sa loob ng aming munting karinderya, naramdaman ko ang init ng aming mga puso na patuloy na nag-uugnay sa amin. Ang mga lumang kahon na puno ng lihim, ang mga pagsubok na aming hinarap, at ang mga pangarap na aming binuo, lahat iyon ay bahagi na ng aming kwento. Ngunit sa likod ng aming mga ngiti, may isang lihim pa rin ang nananatiling nakatago, isang tanong na kailangang sagutin, isang kabanata na hindi pa namin nalalampasan. Ano nga ba ang tunay na kinabukasan ng aming pamilya at ng aming karinderya? May mga aninong patuloy na sumusubok na guluhin ang aming kapayapaan. Habang pinagmamasdan ko ang mga naglalakad na tao sa kalsada, napaisip ako, ano kaya ang mga darating na pagsubok? Ano ang mga bagong kwento na bubuo sa aming buhay? At higit sa lahat, paano namin mapapanatili ang apoy ng aming pagmamahalan sa gitna ng mga pagbabago? Hindi ko alam ang sagot, ngunit isang bagay ang sigurado, hindi kami titigil sa paglalakbay. Sa bawat araw na kami magkasama ni Kenji, sa bawat platong aming inihahain at sa bawat ngiting aming nakikita mula sa aming mga suki, patuloy naming huhubugin ang aming kwento. Sa pagtatapos ng araw, ang aming munting karinderya sa Liliw ay hindi lamang isang lugar ng pagkain. Ito ay isang tahanan ng pagmamahal, ng mga pangarap, at ng mga lihim na naghihintay na mabuksan. At sa paglipas ng mga taon, ang kwento namin ay magpapatuloy. Isang kwento ng buhay, ng pagsubok, at ng walang hanggang pag-ibig. Ngunit ang huling tanong ay nananatili, handa na ba kaming harapin ang mga lihim na magbabago sa aming mundo o may mga bagay pa kayang hindi dapat malaman?